Opo mga kababayan, tinamaan ng napakatinding karma itong si Secretary Vince Dizon mga kababayan ng DPWH. Totoo nga ang kasabihan mga kababayan na ang gaba di magsaba. Pero pag tayo patuloy sa ating pag-usapan, ako muna ibabati ng magandang hapon, ng magandang gabi sa ating mga subscribers dyan, sa ating mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan. Bakit nasabi ko na tinamaan ng matinding karma itong si Vince Dizon mga kababayan? Kasi nga, nung nakarang linggo ba yun, pumunta ito ng Davao eh. At pagdating doon sa Davao, nagmura itong mga kababayan dahil nakita daw niya doon yung isang proyekto ng flood control na hindi natapos mga kababayan. Hindi natapos dahil wala nang budget mula sa nasyonal. Kaya hindi talaga matatapos yun mga kababayan. Tapos ngayon, bakit nasabi kong tinamaan ng matinding karma ito? Ayun mga kababayan, panoorin ninyo ito. Grabe yung basura. Tambak-tambak mga kababayan. At ayun kay Vince Dizon, first time na nangyari sa kasaysayan ng buong Metro Manila ang ganito karami, ganito katambak ang basura. Nagmura ka sa Davao, pero ang problema pala, nasa Metro Manila. Gusto nyo lang sirain itong mga Duterte sa mata ng ating mga kababayan. Ayang tuloy, binalikan kayo ng panahon. Nagkarma tuloy kayo ngayon. Ang tindi ng basura mga kababayan ha. Ito pala kung ilang barakong basura ito mga kababayan na tumama ngayon diyan sa Paranaque mga kababayan. Grabe ang kapal ng basura. O ito na, huwag na natin itong patagalin. Mamaya sa bandang dulo mga kababayan ng video natin, yung isang vlogger ni Marcos mga kababayan na ihi sa saluwal. Mamaya, napanood ko sa inyo. Unahin muna natin itong karma ni Vince Dizon. Tara, sabay-sabay natin itong panoorin. Sek, anong napipil natin, nakikita natin ngayon yan, Sek? Sek, good morning, Sek. Hindi ko alam kung good morning, hi. Ano pong nararamdaman natin, nakikita natin ganyan, Sek? Wala marinig. Nakakalungkot na Sek, is it the first time, Sek? First time ata na ganito kadami. Na ganito kadami? Oo. Problema natin, kaya natin clear kagad. Kasi pag hindi natin na-clear, mas umulan na naman. Pagka-flood na yan dyan, saka mahirapan na tayong abutin. Saka bago mag-high tide. Sek, pahirapan daw kasi high tide, no? Kamot na sa Oo eh. Problema natin kasi pati yung MOA area sa Pasay, matamaan na yan. Pero kung Manila bilang to, Sek, galing? Also, Or other creek pa from Pasay or hindi, Tarlac? doon galing eh. Doon talaga galing. Dumaan ako dito nung linggo, wala pa dito eh. Clear to nung linggo, wala masyadong basura dito. masyado pero meron ako. So, pumasok lang to kahapon. Kahapon na to pumasok. Dumaan ako dito, galing Paranaque, Las Piñas nung linggo. So, tingin ko na nag-high tide. Wala na. Sek, ito lang na creek, no? Ito lang yung ganito. Oo, parang ito pa. Wala naman isip ko. Mga gano'ng karami, Sek, mga ilan pa nila yan? Tansya. Sige, 100 truckload siguro to. Isang daan truckload. Pero round up lang tayo, napapadagdag na tayo ng event. Loading device. Gabi na yung mga floating kasi para maabot natin. So, dapat naman ngayon. So, ito tayo. Lahat muna ng available sa area, pinapadala na natin dito. Hopefully one day matapos tayo. Mapag-siya natin ng trabaho. Sir, yung buong channel na to, lahat yan may basura. All the way from to Manila Bay, yung palabas ng Manila Bay. I'm not sure kung saan yung na to. Sek, estimate, Sek, mga isang linggo abutin yan. Hindi lang. So, sana marami na tayong maklear today. Tapos Para sa bawas-bawas. para mabawasan. Kasi, habang
Hopefully, masyadong umulan na yun. Grabe to. Kawawa yung mga tao. Anak na. Nakakalungkot na nakakadismaya eh. First time to nangyari na ganito. Ako, sasabihin ko na garbage crisis na talaga to. You can just imagine, no, lahat ng resources natin ngayon halos sa Metro Manila, pinapadala na natin lahat dito. MMDA, DPWH, LGU. So, ang kailangan talaga dito, mag-deploy tayo ng mas maraming equipment. 5 na floating bako na may kasama na ring floating na tapunan. Nung nag-launch si PBBM ng kontraba, sabi naman niya, kailangan ginisin natin yung mga waterway natin, kailangan paganahin natin yung mga pumping station, kailangan i-improve natin at i-upgrade natin ang drainage, at panghuli, kailangan i-manage natin ang basura natin. O kailangan na rin talaga natin tingin ko ng overall master plan to address the garbage crisis. Never ending to kung di natin to talagang aayusin decisively now. Yan na mga kababayan. Puro salita lang talaga itong administrasyon ito. Wala sa gawa mga kababayan. Puro na lang pagyayabang na may ganitong gagawing proyekto. Pinag-utos yan ito ni BBM, ni Ngagba mga kababayan. Pero pagdating ng araw, pabubuking naman sila. Wala namang nangyayari o katulad itong baha. Yung basura na yan, ang dami. Ipinag-utos daw ni BBM na ganito ang gagawin. Para wala na yung mga drainage, kailangan palakihan. Pero mga kababayan, puro budol lang. Puro budol lang yung pinagsasabi nila. Yung budget niyan mga kababayan, alam ba ninyo kung saan napunta? Ibinulsa lang ng mga hayop na ito. Talagang mambubudol. Mga budol, mambubudol kayo. Hindi nyo alam na pagdating ng panahon, pagdating ng araw, makakakarma din kayo. Ayun na yung karma, bumalik sa inyo. O isa pa mga kababayan, isa pang mambubudol din. Vlogger ni Marcos yata ito mga kababayan, sobrang yabang nito. Ano pangalan nito? Don Kamuting Kahoy. O Don Kamuting Kahoy, Don Kulukoy. Don Kamuting Kahoy ito eh. Kamuting kahoy na may ulalo mga kababayan. Hamon ng hamon, mura ng mura mga kababayan. Sa mga DDS, mga bugok daw yung mga DDS, mga BO daw, mga duwag daw. At isa pa mga kababayan, grabe ito kung makapagmura kay Senador Robin Padilla. Kala siguro niya papatulan siya, papatusin siya ni Senador Robin Padilla. Hindi ikaw yung taong papatusin ni Senador Robin Padilla. Isang gwardiya to mga kababayan. Isang gwardiya na umaasta, kakala mo'y general. Ang sarap sampalin na pagmumukha nito. Kung nasa harapan mo ito, baka masampal ko rin ito eh. Naghamon ng away mga kababayan. Hinahamon si Senador Robin Padilla. Mag-boxing match daw sila. Sino ba siya? Para palaga ni Senador Robin Padilla. Isang kutong lupa ka lang. Isang bulati ka lang. Tapos sa patulan ka ni Senador Robin Padilla. Pero mga kababayan, may pumatol. May pumatol kay Don na Kamuting Kahoy na may ulalo. Ang pumatol sa kanya mga kababayan, si Boy Tato. Si Boy Tato, matapang yan mga kababayan. Hinamon ngayon ni Boy Tato. At matapang din naman itong si Don Kamuting Kahoy mga kababayan. Tinanggap yung hamon ni Boy Tato. Kaso nga lang mga kababayan, bandang huli, biglang gumawa ng eksena. Biglang gumawa ng kasinungalingan mga kababayan. Na ayon kay Don Kamuting Kahoy na may ulalo, hindi daw matutuloy yung laban nila ni Boy Tato dahil umatras daw si Boy Tato. Isang malaking kasinungalingan mga kababayan. Kumuha pa ng lumang video itong si Don Kamuting Kahoy na may ulalo mga kababayan. Para iparating sa kanyang mga taga-suporta. Hoy, yung mga taga-suporta sa Makibanda, taga-suporta ni Don Kamuting Kahoy, layasan nyo yan. Sinungaling yan, wala kayong mapapala yan, wala kayong matutunan yan. Puro lang kasinungalingan yan, puro lang kayabangan, wala namang alam yan eh. Kung hindi, mura lang ng mura. Walang ibang bukang bibig yan, kung hindi, mga BO kayo, mga sus, nako, wala namang yan. Puro lang yabang. Layasan nyo yan, i-unsub nyo yan, i-unfollow nyo yan. Walang mapapala sa inyo yan. Kumuha ng lumang video, itong si Don Kamuting Kahoy mga kababayan, na sinabi ni Boy Tato na hindi matutuloy yung kanyang laban dahil may bali siya sa braso. Pero kumuha lang ng maikling video mga kababayan.
para iparating sa kanyang mga kasama, ay kanyang mga tawag nito, mga tanga na mga taga-suporta at mga kasamahan niya mga BO ng mga vlogger ni BBM, katulad na lang ni ano ba to? Bullpen Man, o si Bullpen Man, isa pang mayabang yun. Maraming mayabang talaga, maraming mga ugok sa mga vlogger ni Marcos, mga kababayan. Kumuha siya ng maikling video para sabihin doon sa kanyang mga taga-suporta na wala na. Umatras si Boy Tato, natakot, mga kababayan. Pero mga kababayan, lumang video yon ni Boy Tato. Ito, para talagang makita ninyo na itong si Don Kamuting Kahoy na may ulo ay napaka-sinungaling nito. Ito, sabay-sabay natin ito panoorin. Nangi pa ako ng tawad nga ako ay hindi po nga makakalaban kasi balik po yung kamay natin. Sa mga followers ko, sana wag niyo ako ibas. Tuloy niyo yung suporta sa akin kaya pasensya talaga. Hindi naman pwede nga lalaban ako nga ganito ako kasi nakakaya. Ayun na. Yung malaman mga kababayan, itong mga vlogger ni Marcos, no? Epekto ba talaga yan ang paggamit ng ng droga? Ganun ba talagang epekto ng paggamit ng pinagbabawal na gamot, mga kababayan? Tingnan niyo itong tao ito. May tama na rin. Patuloy natin ito. Tayo, no? Ayan mga DDS, umurong na si Boy Tato. Ha? Alam naman natin talaga na dehado siya sa akin. Ha? Dahil 15 years old pa lang ako, ha? Marami ng laban na professional ang naranasan ko sa Japan. Ha? Marami ng corona ang naiuwi ko bago ako nagkaedad ng ganito. Ha? Marami ng professional ang naranasan ko. Ha? Kaya dehado ka talaga, Boy Tato sa akin. Hindi ko naman pinagmayabang pero talagang magpasalamat na lang ako at ikaw na mismo ang nagsabi na hindi na matutuloy ang bakbakan natin at sana wag ka nang maghamon ulit kasi papahirapan mo lang ang sarili mo. Ha? Ako hindi ako magmamayabang talaga. 15 years old pa lang ako. Marami na akong naiuwing corona. Galing Japan, marami ng professional na naranasan ko, sa edad ko na 15, hanggang nagkaedad ako ng ganito. Sa Japan yan, professional na bakbakan. Ayan mga kababayan, ayon sa Kamuting Kahoy na itong may ulalo, 15 years daw siya nagsimulang lumaban. Bakbakan daw mga kababayan, nag-champion. Ano daw ito? Black belter daw ito eh. Nanalo na daw siya ng mga championship. Nag-uwi daw siya ng mga corona sa isang labanan mga kababayan. Pero nga ngayon mga kababayan, ano ba trabaho dito? Security guard. Hindi naman natin minamaliit yung trabahong security guard. Pero kung maging champion ka man lang ng karate, dapat hindi ka naging dapat naging instructor ka man lang. O ito mga kababayan ito yung video na kinuha niya. Kinuha niya doon sa social media account ni Boy Tato. Inedit niya yung mga kababayan splice at pinalabas niya lang yung bandang hindi makakalaban si Boy Tato dahil may bali. Ito yung totoong video mga kababayan. Pasensya na Boy Tato, kinuha natin ito para ipakita natin sa ating mga kababayan na naihi sa saluwal itong vlogger ni Marcos mga kababayan. O ito, panoorin natin ito. Ako po ay nanghingi ng tawad sa mga kalaban ko, mga Macvlog, sa paparating na laban sa June 15. Jason Casimiro, Padro Alas, nanghingi po ako ng tawad nga ako ay hindi po nga nakakalaban kasi balik po yung kamay natin. Ito po yung dahilan, bakit po ako nabalik. Yan. Umanin po sa mga followers ko. Sana wag niyo ako ibas. Tuloy niyo yung suporta sa akin kaya pasensya talaga. Macmac Vlog, pasensya. Padro Alas, pasensya. Jason Casimiro. Cancel ang laban. Hindi naman pwede nga lalaban ako nga naging ganito ako. Kasi nakakaya. Good luck, God bless. Shoutout. Yon yung video mga kababayan. Napakatagal na nun.
Nakaraang video pa ni Boy Tato, mga kababayan. Kinuha ngayon ni Don Kamuting Kahoy para magmukhang sumuko sa kanya, mga kababayan. Pinagluloko ni Don Gulokoy o Don Kamuting Kahoy, mga kababayan, yung kanya mga taga-suporta. Isa pa lang, napakaduwag. Puti ang bayag mo. Don Kamuting Kahoy, puti ang bayag mo. O ito, mga kababayan, yung sagot ni Boy Tato, no? Sa sinabi nitong si Don Kamuting Kahoy na umatras na nga sa laban, itong si Boy Tato. Ito, panoorin natin ito. Na ako ay hindi po nga kakalaban kasi balik po yung kamay natin. Yan, mga DDI, sumurong na si Boy Tato. Ha? Alam naman natin talaga na dehado siya sa akin. Ang lakas mo kumuha ng video ko. O sabi mo, natakot ako sa'yo. Uurong ako sa laban. Tanga ka ba? Don Gulokoy? Alam ko na, duwag ka. Kinukuha mo yung mga video ko. Ganyan pala ugali mo. Scripted ka pala. Wala ka sa hulog. Bangag ka. O, yan na mga kababayan. Yan yung sagot ni Boy Tato. Walang katotohanan, mga kababayan, nung umatras si Boy Tato. Wala siguro, no, sa kalidad nitong si Boy Tato na atrasan yung ganong itsura ni Don Kamuting Kahoy, mga kababayan. Itong si Don Kamuting Kahoy, kahit ako siguro ang sasampal niyan, titikwas yung pamumukhaan niyan. Puro lang hangin, puro mayabang. Hirap kasi magsalita, mga kababayan. Magaling ka sa ganito, ganito. Pero pagdating pala ng aktual na labanan, wala ka palang ibubuga. Tingnan niyo, mga kababayan, gumawa siya ng paraan para hindi lumaban kay Boy Tato. Nung mga nakarang araw, ang yabang, o sige, kahit saan tayo maglaban. Eh, mga kababayan, naihisa sa luwal, kaya gumawa ng paraan. Kumuha ng lumang video kay Boy Tato. Nung lumang video na hindi siya natuloy yung laban ng mga kababayan, pero ibang match yun, ginawa niya, sinabi niya, nasa kanya daw, natakot. Talagang mga bangag talaga din ang mga ngagba talaga ang mga mga tawag nila. Mga vlogger ni Marcos, mga kababayan, walang matino. Wala kang makikitang matino diyan eh. Boy Bullpen Man, si Servisa, si Boy Nguso. May pangalanan ko na nga si Boy Nguso. Sino ba yan? Si Chris Ulo ba yan? Isa rin yan. Puro lang fake news ang pinapakalat. Pikwa, yung negro. Pangin ng mga vloggers eh. Yung leader nila, mga kababayan, ito si Impactang Clear Castro, ang leader nila. Wala talagang matitino. Lahat walang matino. Sa mga vlogger, yung iba, nadido na nga, mga kababayan dahil sa kanilang mga pinagagawa. May isa pang bading, mga kababayan, na yung akala mo puwit ng inidoro, puwit ng kaldero pala. Kaya nga, dito lang muna kung ano yung sinasabi ko. Hawa na ako kay Impactang Clear Castro, mga kababayan. Tara, mag-shoutout muna tayo bago tayo magtatapos. Shoutout tayo kay Ma'am Virgie Religious ng Pulang Bulacan at belated happy birthday sa kanyang apo na si Sagi. Pasensya na, hindi natin nabati kahapon dahil may alaka tayo, busy tayo kahapon. Ma'am Virgie, maraming salamat sa inyong panonood. Shoutout rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Maulan daw sa Japan ngayon dahil nga daw sa Baguio. Ingat kayo dyan, Ma'am Joyce, ha? Ingat po kayo dyan. Shoutout rin kay James Santi. James Santi, shoutout sa iyo doon. Shoutout na rin kay Ribilin Misaka. Shoutout kay Luz Salvador. Kay Rod TV, kay Mamidi Sabordi, kay Reggie Guzman. At kay Jancy Medina. Kay Eduardo Benedicto pala ng Florida, Bulacan. Shoutout na, nakalimutan ko sa una kong vlog. Shoutout na rin kay Harold Dumali. Shoutout na rin kay Arsenio Azurin. At kay Amalia Nimis. Yun naman, dito lang muna. Medyo mahaba na ito yung video. Once again, this is Ronnie TV mo. Ingat ang lahat. God bless, bawat isa sa atin.